Hi everyone, my name is Victoria Martinez and welcome to my channel. Hi again everyone! So for today's video, I'll be showing you kung paano ko gagawin ang aking makeup. Although, ito po ay hindi na bago sa inyo kasi yung mga ibang videos ko dito sa YouTube is may mga makeup din, kung paano ko ginagawa yung makeup ko during my hosting, paano ko ginagawa yung makeup ko sa mga special occasion. Tapos, I think meron din akong isang video na pinakita sa inyo na ginamit ko yung Lustrous Collection, diba, ni Nadine Lustre way back. I don't know kung anong year yon. Basta, yun na yun. But, yung makeup na gagawin ko ngayon is not all about tutorial, but showing you the 2000 makeup. Since nakikita ko siya, usong-uso siya ngayon sa FYP sa TikTok. So, ngayon, gagawin ko yung 2000 Philippine version ng ng makeup. Ayan, 2000 makeup. So, medyo nakakatawa. Kasi hindi naman talaga ako nagme-makeup before. Pero, na-experience ko yung part na nag-JS prom ako. Ang nag-makeup sa akin is yung sister-in-law ko na ngayon. Tapos, hello to you, Manay Tines. Love you. Mwah. Tapos yon, yung nag-cadets ball naman ako, nagpa-makeup naman ako sa David Salon, courtesy of my sister. Hello to Alpha Adventures. And guys, please visit their channel as well. It's Alpha Adventures. So, makikita nyo din yung magagandang scenery sa Germany. Go to their YouTube channel. So, as I was saying, may nagbigay kasi sa akin ng biscuit. Thank you very much. Okay, so, yun yung gagawin natin ngayon sa video na to. So, kung mainipin ka, go. Punta ka na sa ibang video. Kasi medyo matatagalan tayo dito sa video na to. But if you want to see kung ano yung magiging result natin for the 2000 makeup, please stay tuned in and watch this video. Oh, ito na, tama ng storytelling. Let's go! Let's go for the go. So, first things first, dapat naglalagay ka ng sunscreen if you're going out, but hindi naman ako lalabas or anything. Wala naman akong ganap. Nag-production lang naman ako sa office today. So, ngayon, magko-concealer na lang tayo. So, by the way, I'm using concealer or foundation, from Revlon. Ayan. Ito yung Revlon Illuminance. Ayan. So, yun yung ginagamit. Oh my God. Yan yung ginagamit kong foundation. So, naglalagay ako ng foundation. And also, hindi na rin ako mag-spray siguro nung pangmatagalan. This one. Ito. Ito yung in-spray ko para matagal-tagal siya. Sort of, para siyang primer. Ayun. So, hindi na ako maglalagay ng primer. No need na. Kasi hindi naman naging kiki yung yung makeup ko kahit hindi ako mag-primer. Ewan ko ba, yung sa FYP, yung nakikita kong nakikita kong endorser, I don't know, endorser sila or whatsoever para maganda lang yung affiliation nila sa TikTok. Ang chika nila, mas maganda daw na may meron kang ano na yung sinabi ko? Mas maganda daw na meron kang primer before applying foundation. But for me, I don't believe in that. Kasi nga, maybe sa skin type na meron sila. Siguro, yun. Tapos, if you're using naman the right makeup, I think hindi siya magiging kiki. 'Di ba? Tapos depende din sa skincare mo, tapos paano mo inaalagaan yung skin mo. Yun, oo. Tsaka kapag sinabi mo kasing inaalagaan mo yung skin mo, it's not all about, sama natin yung neck ko. It's not all about the product that you're using. It is actually or maybe yung pagkain din na tinitake mo, kasi sometimes mga oily foods, nasusobrahan tayo, lumalabas yan sa face or sa body mo, sis. So, if I were you, mag-diet ka, 'di ba? Kung medyo napapansin mong hindi maganda yung sa'yo, hindi maganda yung result sa'yo ng ginagamit mong makeup or product ng makeup or yung tawag na ito, diet mo. Yun, magbawas-bawas ka na may mga oil, dairy foods,
Siguro na ano ko yun. Kaya ako nasasabi yun ha. Kasi hindi dahil na parang eme ko lang or based sa experience ko lang. But sinabi siya ng dermatologist ko. Yan, dapat meron din kayong dermatologist. Sabi ng dermatologist ko guys, kapag nasobrahan ka sa dairy food, yung mga milk tea na yan, mga dairy yan, gatas yan, 'di ba? Oh, so nung nag-start yung ganong experience ko na parang sabi ko ang dami kong mga butlig-butlig dito tapos dito lang talaga siya lumalabas. Oh, 'di ba? Papakita ko sa inyo. Wala siyang butlig-butlig at hindi siya kiki. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya kiki oh. Tapos ang skincare ko lang, yung sinishare ko sa inyo, 'di ba? Yung last time na shinare ko sa inyo dito sa YouTube, yun pa rin naman yung gamit ko. Oo. Tapos medyo nag-level up lang. Hindi rin ako nagpapaderma or ano tawag nito, yung dermatologist kasi iba yun, check up yun sis. Yung derma, yung as in yung ginaganon, yung tapos may tinutusok, diba? Na-experience ko siya one time because of the sponsorship, pero it was nice naman, I think once or twice ata. Kaso lang, napansin ko, parang it's not for me. Siguro may mga ganun talaga, no? Yung mga tao talagang hindi hiyang sa mga ganyan. Yung pupunta ng, ng derma para ano yun, yung parang, siya, parang, binubunot yung mga whiteheads. Ayun. So, next naman, naglalagay ako ng powder. And the powder that I'm using is Revlon Candid. Ayan. So, mahilig ako sa Revlon. Ever since, Revlon ako. Oo. Yun yung product na swak sa face ko. Ever since, as in. Pero hindi naman complete set. Like lahat. So, ito, tingnan nyo yung foundation, ha. Tapos, nag-match siya dito sa powder ko. Ayan na. Kasi, syempre, kung ito mapapansin nyo, very shiny siya. Gusto mo bang lumabas ng shiny, shimmering, splendid? Di ba hindi naman? So, ito, ayan, neutral lang. Parang pabebe ka lang, ganun. Diba? Tapos, pag dito kasi, parang, saan ka galing, saan ka ng lechon? Saan ka nagilamos ng lechon, sis? Ganon. Diba? So, yan. Storytelling lang tayo habang nagme-makeup, mga sis. Okay, so ayan na. Ayan na yung final look ko. Final look for the foundation and powder pa lang naman. Relax ka lang dyan, okay? So, before tayo mag-move on sa next process ko ng pagme-makeup, I would like to introduce to you the EE Cream. Yes, hindi na lang pang BB cream ngayon ang mga fes, pero EE Cream din. Ito, nabili ko siya sa Korea, nung pumunta kami ng Korea. So, hindi ko siya mahanap. Oo, baka matulungan nyo ako. Hindi ko siya inuubos, mga sis. Hindi ko siya inuubos. Madami pa siyang laman. Pero sobrang ganda niya. As in, ang ganda-ganda nitong EE Cream na to. This Gobuncho EE Cream. Hindi ko siya mahanap sa internet, sa Amazon, sa kung saan na mga online shopping, okay? Syempre for sure na check ko na siya sa sa Shopee at saka sa Lazada. Na-check ko na siya doon, pero hindi siya lumalabas. Hindi ko alam kung bakit. So exclusive lang ata to doon sa Korea, hindi ko alam kung bakit. Nag-search na talaga ako ng bonggang-bongga and hindi ko pa rin siya nahanap. So if ever lang meron kayong ganito, EE Cream po siya, Gubonsho, yung yung brand. Pa-send naman. Oo, kasi mura siya doon. I mean, siguro mga 2,000 pesos. Ganon. Pero for me, parang mura na yon. Syempre sa pag-aalaga ng face, mura na yun, sis. Tapos ilang, mo naman to gagamitin? Ilang beses, 'di ba? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung saan siya nabibili. Hindi pa naman ako bibili, pero gusto ko malaman kung saan siya nabibili. Okay, tama ng kuda. Humahaba na. Okay. So, eto, ko na lang ha, i-skip ko na lang yung iba. So, papakita ko na lang sa'yo kung, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya ilalagay. Okay? So, I'll be using this orange. Ayan, Revlon ulit tayo. Okay, Revlon Color Stay. Matagal sa akin maubos ang mga ganito. Sinasabi ko sa'yo. Oo.
Kasi nga, nagme-makeup lang ako kapag may mga ganap, may mga racket, pero everyday use, hindi. Hindi ako nagme-makeup. Hindi ako talaga pala makeup. Siguro, yun yung sikreto ko. By the way, before ko pala siya, i-smudge or whatsoever ko, anong nilalagay dyan, nilalagay ko siya muna dito sa wipes. Ayan. Para may, ano siya, may basa feel siya. Oo. Even ngayon, ginagawa ko siya. Ewan ko, parang feeling ko, parang tumatagal lalo yung makeup ko kapag ginagawa ko yun. Tapos, using baby ko wipes for that one. Okay? Baby ko wipes. So, yun. Lagay na natin. Skip ko na to, ha? I-go ko na. Para akong si Jenna ng 13 Going 30 na movie. Tama ba? Correct ba yung title ko? Okay, so ito yung finished product natin. Okay, for the eyeshadow, no? Yan yung eyeshadow ko. Kung makikita nyo dito sa video, light orange siya. Okay, so ngayon, naalala ko bigla na meron pala akong matitingkad na colors from Lustros. Ayan. Ang alam ko, na-vlog ko to. Oo, na-vlog ko to yung collection ng Lustros. Way back, I don't know kung anong year. But, ito yung mga eyeshadow palette niya. Ayan o, diba? May violet siya. Tsaka itong bronze, I remember nung 2000s, usong-uso to. Nakikita ko tong sinusuot ni Beyonce at tsaka ni Rihanna. Oh, 'di ba? So yan. So for the 2000 ganap talaga, I think hindi babagay yung violet dito, 'di ba? Yung violet diyan. I don't think so. Nababagay siya diyan. Parang feeling ko eme-eming pink lang siguro na parang highlighter. Before kasi ang highlighter parang nandito siyang part. Wala siya dito. Oo. Sa naaalala ko, ha? Correct me if I'm wrong. Tapos, meron pa akong na-discover na mga light colors. This one is light green siya, tapos may yellow. So, I think parang magandang i-combine ang green. Feeling ko lang. Okay, so let's try. Okay, wala namang masama mag-try. Try natin. So, gumawa ako ng dalawang eyeliner ng makeup ng 2000. So, may nakikita kong ganito, may patungkil na ganyan. Tapos, meron naman ganito, sa baba yung tungkil. So, dalawa yung ginawa ko. So, here we go. Sa next step naman tayo, okay. Maganda siyang maka-curl. Effect siya, pang curl. For me, ha. Okay, so yan na yung best effort ko sa lashes ko. Yan yung pinaka best effort. Anyway, okay, next na tayo. Syempre, kilay is life na ngayon, but yung kilay noon is very simple lang naman. Oo, dun sa naalala ko, very simple lang. Ito pala. Ito naman yung ginagamit kong pang eyebrow. Okay, so ito yung eyebrow pen ko. Mas gusto ko to kaysa sa mga traditional na ganito. Ayan. Kung nakikita ninyo. Ayan. Pero ito maganda din naman siya. This one is eyebrow liner from Into It. Ayan. Ito Into It din to. Maganda din yung mga product nila. So may kasama siyang brush. So ako mas prefer ko ang eyebrow pen kasi mas ano siya sa akin, mas maganda tingnan. Yes. Tapos yung color naman pala nito is light brown or I mean black brown, defining black brown po siya. So, yung brand naman niya is Spotlight. Nabili ko siya sa SM. Maganda siya. Okay, gawin natin to. Kilay. Tingnan niyo yung ano niya, yung coverage niya. Meron akong panit dito. Okay. Tingnan niyo yung coverage niya, ha.
Maganda siya. Natatakpan yung panit ko dyan. O, diba? Tapos, yung kilay ko kasi, gusto ko siyang ganyan na talaga siya. Ayoko nang pinapatungan siya ng mga wax or anything. Kasi sabi nila, kapag may wax daw, or parang nilalagay nilang glue, mas matagal. Diba? Walang galawan. Ganun. Pero kung gusto ko yung natural lang, awan ko kung bakit. Pero yun yung bet ko. Kaya, walang pakialamanan. So, ito yung ginagamit ko kapag may mga occasion. Hindi ako everyday nagme-makeup ha. So, tingnan nyo yung difference. Ano niya lang, parang stand out niya lang yung kilay ko. Pero hindi ganun siya ka boom na boom. Since yung mga kilaya naman dati, hindi naman ganun talaga ka-pack na pa. Sakto lang talaga. Tapos yung usong kilay nun is brown. Yes. Kahit itim pa ang buhok mo sis, brown ang ang kilay mo. May iba nga yung talagang todong brown hindi mo maintindihan. So, nakita nyo yung difference. Ito meron, ito wala. Diba? Nakakapa-stand out siya. So, depende sa inyo kung ida-dark nyo pa siya. Pero ako light-light lang. Light-light lang yung bet ko. Tapos pumatagalan naman siya. Base sa experience ko. Kapag nag-i-event ako, perfect naman siya. Perfect talaga ako pumili ng product. Okay, kabila naman. Tapusin ko lang to. Yan, finish na sa kilay. So, yung natatandaan ko pa pala, tapos nag-review din ako sa Pinterest, na yung mga kilay is mga maninipis. Pero yung nipis niya, yung parang stand out pa rin talaga. Tapos yun nga, brown. So, next na natin, ang pack na blush on. Oo, magba-blush on na tayo mga sis. So, meron akong tatlong blush on dito. Yung Vice Ganda Cosmetics, ayan, ito. Yung sa Vice Ganda Aura Collection to, Blush Mood, Emerald, na mabibili mo for only 245 pesos. Ayan, soft mauve. Tama ba? So, yan yung color niya. Tingnan natin. Swatch dito. Ayan. Kita nyo ba? Parang ano lang siya. Pabebe. Oo, pabebe. Parang ganon. Tapos, meron naman tayo ditong Chanel na powder blush. Ayun, Chanel. Na never ko pa atang napapakita sa inyo. Ito naman is dark siya. Medyo dark siya. Lagay tayo ng... Bira ko siyang gamitin kasi dark siya eh. Ayan o, ganyan siya ka-dark. Ganyan siya ka-dark. Bagay siya sa mga strong, outfit. Tapos, yung mga strong makeup, ganyan. Bagay siya doon. Although, ito medyo strong na nga yung eyeliner ko dito. Pero, in-emphasize ko lang kasi yung eyes ko. Since yung eyes ko is tabingi siya. Kung hindi nyo nakahalata, sasabihin ko na, tabingi siya. So, I think for today's video, ang nanalo po ay ang Dior Powder Blush. Rouge Blush. Yes, dahil ito po ay shining and shimmering. Yung mga blush on nung 2000, kumikinang siya na hindi ko maintindihan. Yes, kumikinang-kinang siya mga sis. Okay, so for today's video, gamit tayo ng blush, ng brush na pang blush on. Okay, tapos papakita ko sa inyo yung kinang-kinang niya. Sinasabi ko sa inyo. Super kinang talaga siya. Halos kompleto na, 'di ba? Kulang pa ng lipstick. Yes, lip gloss noon. So, this is the final look. Ayan. This is the 90s look. Siguro kulang lang talaga sa anong tawag dito? Sa hairdo. Yung hairdo naman na pinapakita nila sa FYP. Straight na straight.
Pero di nila alam. Meron akong nalalaman na hairdo. Watch this. I don't know what it is like this. Na, na, na. Dapat nakatayo siya talaga. Itong spray net na gamit ko. Ayan. So, ginagamit ko siya kapag summer. Summer? Ang arte mo. Okay, so I think that's about it for my makeup. Okay, 2000s makeup or 2000 makeup. Ayan, 2001. Hindi ko alam. Baby pa ako that time. Oo naman, totoo naman. Baby pa ako that time. So, montage na ba tayo? Charis. Hindi ko talaga, gusto ko ma-achieve yung nakataas. Pero ganito na lang gawin natin since ayoko na nang masyadong ano sa spray na. Basta meron dyan, may mga hati-hati dyan. Oh, diba? Oh, I know. Okay, thank you for watching this video and I hope nagustuhan po ninyo. And for makeup tutorial or next time siguro, kung magre-request kayo. Kung may next pa to, diba? So, yun lang. Thank you very much. Bye-bye!